Lumaganap sa lalawigan ang balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Tiani na pagpapatapon ang pinakamagaang na parusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirahan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Nabingi ang tainga ng dalaga at nakaramdam ng matinding dalamhati ang puso, namutla hanggang sa tuluyang mawalan ng malay tao. Nang mahimasmasan, isang tinig na lihim ang nag-udyok ng tanging paraan ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora, ang kura! Napakagatlabi si Huli at malungkot na nagmuni-muni. Nang dakpin ang kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama, si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasiyahan ng praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawanina para sa mahihirap. Sinunod ni Huli ang payo at pinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang putol ng tindang na usana na huli ng kanyang ingkong. Ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot! Kasama mo ako! Hindi ba payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang mag-ulat sa kura kung ano ang nangyayari sa tahanan? Sa unay nag-atubili si Huli, ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamahang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong, natapos ang takot ng dalaga. Pinamanhikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento, datapwat nang dumating sa pinto nito. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa ka magsisi. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Kinabukasan, si Tandang Seloy tuluyan nang nawala sa nayon, dala ang kanyang sibat sa pangangaso. Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang mapira. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Madalas na kailangang pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Paggalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot
at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya, at ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan, at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi, kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa, gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreo? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang Indyo na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pecson, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Ang iba pa'y napilitan na ring iwan ang kanilang pag-aaral. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa bapor na patungong Europa. Tanging si Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman, sa tulong ng kanyang talumpati nalimlang ang mga tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiyasat tuwing 3 araw, ngunit iyon din ang nangyayari. Kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Sa loob ng piitan na rin niya nabalitaan ang mga nangyari sa Tiani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Ingkong Selo. Samantala'y gumaling na si Simon na napabalitang magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sa bayang nagpapayaman sa kanya. Nabalita rin na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugit sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang takdang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Kaya pinayuhan siya ni Simon na gumawa ng pagsalakay upang mabinbin ang pag-alis nito. Siya nga ba, Senyor Sinbad? At silawin ninyo kaming minsan sa isang bagay na anyong Yankee. May utang kayong malaki sa bayang ito. Mangyari pa. Ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. Marahil, ngunit ako'y walang bahay. Binili sana ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Pelaez na nagbayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez na ayon sa balita ay nakasosyo niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo,
lumaganap ang balitang si Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo, ay ikakasal sa dalagang pinagmimitian ng lahat, taga rito man o dayuhan, si Paulita Gomez. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaez. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na, tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkabilanggo ng binatay nakapagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagdulog ng binata sa may kapangyarihan habang ang iba'y nagtatagoy isang kahangalan para sa dalaga. Para kay Paulita, si Juanito ay matalino, mayaman at dugong Kastila, samantalang si Isagani ay probinsyano, walang pangarap kundi mga gubat na puno ng linta at mula sa di kilalang angkan. Walang makahihigit kay Pelaez na simula sa pagkabata ay batid na ang pakaliwa pakanan ng buhay Maynila. Nang matapos na ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakatatakot na pangyayari, pinagkaabalahan sa Maynila ang pistang idaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos 2 araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawang bumili ng mga yero upang maging kaibigan si Don Timoteo Pelaez.